Kasama po natin walang iba kundi ang SSS Vice President ng Public Affairs Division po nila. Magandang umaga po, Sir Carlo Villacorta. Good morning, Miss Nina. Good morning, Jack. Binabati ko po lahat ng inyong tagapanood at tagapakinig. Magandang umaga po. Okay. Naku, sir, umpisa muna natin. Calamity loan muna, ang ating first topic kasi sa nangyari nga po sa ating bayan, sunod-sunod yung kalamidad, di ba, Jack? Lindol, tsaka bagyo. So yan, definitely. Kaya inopen nyo po yung ito yung calamity loan. Tsaka paano po ba yan, sir? Ano yung mga requirements? Yes, Sir Jack. Paano mag-apply lamang po online, Sir Jack, Miss Nina, sa SSS online account ng ating mga miyembro. Online na po ang pag-apply ng calamity loan at lahat ng benepisyo actually ng SSS, Sir Jack, Miss Nina. So para po sa mga naapektuhang miyembro ng SSS ng bagyong Mirasol, Nando, Opong, pati po yung lindol sa Cebu na nangyari po noong September 30, nag-activate po ang Davao, SSS. no? Yes, Sa Davao Yes. po. Actually, I was going to that, Miss Nina, kasi dalawa po yung calamity loan program na currently activated. Opo. Ibig ko po sabihin, Miss Nina, paumanhin po, inuna ko lang po muna yung naapektuhang miyembro ng bagyong Mirasol, Nando, Opong at nung Cebu na lindol. Opo. Nag-implement po tayo ng calamity loan program noong October 2 hanggang October 31 na lamang po pwede mag-apply ng calamity loan para sa mga miyembrong naapektuhan nung bagyong yun sa kanong lindol sa Cebu. Nito pong bagyo naman po, lindol sa Davao Oriental, November 15 po hanggang November 15 na lamang po pwede mag-apply ng calamity loan dahil yan ay inactivate namin no October 16. So dalawang activations po bali ang nangyari, Sir Jack and Miss Nina. Isang activation nung October 2 para sa bagyong Mirasol, Nando, Opong at lindol sa Cebu at isa pang separate na activation ng calamity loan program nung October 16 naman po, Miss Nina. So for Davao Oriental affected members of SSS. So dapat po kayo ay nakatira o nagtatrabaho sa mga naturang lugar at makaka-apply po kayo ng calamity loan basta po kayo ay may 36 na contributions at 6 po doon ay nasa loob ng nakaraang 12 buwan. Sir, yung sir, yung magka-qualify dyan, basta apektado ka ng bagyo or kailangan yung lugar mo ay nag-declare ng state of calamity? Not necessarily po. Ay, maraming salamat, Sir Jack, sa paglilinaw. Tama po kayo. Dapat po ay nadeklarang under state of calamity ng NDRRMC yung lugar. At yun po kasi ang aming matibay na katibayan na under state of calamity nga po yung area for activation of our calamity loan program, Sir Jack. So yes, kailangan po under state of calamity. Tapos, sir, ano yan? Kunyari naman, Metro Manila, kunyari lang, under state of calamity. Pero yung kunyari, yung bahay ko ay hindi naman ganun apektado, pwede pa rin ba ako mag-apply? Kasi nakatira pa rin ako dun sa isang lugar na nag-declare ng state of calamity. Or kailangan padala muna ako ng proof kung paano ako apektado? Hindi po. Tama po yung una niyong sinabi, Sir Jack, basta kayo ay nakatira o nagtatrabaho dyan sa lugar na natamaan ng bagyo. Nung 2 months ago, may tinamaan tayo lahat dito sa Metro Manila, Sir Jack, at naka-activate tayo ng calamity loan program noon din, Sir Jack. So kailangan lang resident ka or nagtatrabaho. At ganun din po yung pagkakarehistro nyo sa SSS. Kaya dapat tama po yung records natin sa SSS, Sir Jack. Okay. So, Sir Carlo, mga magkano naman po ang maaaring i-loan ng ating mga kababayan na apektado po nitong mga kalamidad? Hanggang 20,000, Miss Nina, ang maaaring ma-loan sa SSS sa aming calamity loan program.
depende actually sa inyong contribution record. So kung kayo ay naguhulog sa mataas na bracket, malamang-lamang po hanggang 20,000 ang mauutang nyo. Kung kayo ay nasa mababang bracket naguhulog, baka po mas mababa, Miss Nina. Sir Jack, Miss Nina, pwede ko hubang samantalahin ang pagkakataon? Sige po. Bagong lunsad din kasi yung aming pinalawig na pension loan program, Sir Jack, Miss Nina. Ngayon po, ang retirement pensioners ay mas malaki na ang maaaring mautang sa SSS, hanggang 300,000 pesos na po. Depende po sa halaga ng kanilang buwan ng pension na natatanggap at sa kanilang edad. Ngayon din po, yung survivor pensioners ay maaari na ring umutang sa pamamagitan ng aming pension loan program. Sa hanay naman nila, Sir Jack, Miss Nina, hanggang 150,000 pesos po ang pwedeng mautang ng survivor pensioner sa SSS. Depende po sa kanilang buwan ng pension na natatanggap at sa kanilang edad. Ibig ko sabihin, kayo man ay aktibong miyembro ng SSS o pensioner, mayroon pong loan program para sa inyo kung kayo po ay lubos na naapektuhan ng bagyo o ng lindol. At siyempre po, andiyan pa rin po ang regular na programa ng SSS kung kayo'y nagkasakit, nabalda o namatayan dahil po sa bagyo o sa lindol na dumagok sa atin, andyan pa rin po ang mga regular na programa na SSS. Sir Jack, Miss Nina. May question po tayo from Angel Vera. Sir Carlo, sabi niya, good morning po. Nag-apply ako ng survivor pension loan last October 13. Bakit po kaya up to now wala pa yung proceeds ng loan ko? Sir Carlo. Ang worry namin dito is dapat within 7 banking days ay pumasok na po. So kung October 24 ngayon, dapat ngayon ay nandyan na po. Oo. Meron, 1 week pa lang eh. Oo. So doon po sa nagtanong, Miss Nina, maabala ko sanang tawagan kami dito sa aming hotline 1455 o kaya ay mag-send ng email sa usaptayo@sss.gov.ph, Miss Nina. Hingi lang ho ako ng dispensa paumanhin kung sumasakto tayo sa 7 banking days. Bagong programa po to ng SSS, baka po meron tayong kaunting delay sa unang implementation. Pero dapat po ay umubra yan sooner or later, Miss Nina. Paumanhin po. Kung October 13, medyo nag-7 working days na rin siya. Kasi October 24 na ngayon. Opo, so valid po yung tanong niya. Kaya po maabala ko po sana yung nagtanong kung mag-email at saka or tumawag kung ano po yung kaso. Or Miss Nina, kung sa off the air ay maibigay sa amin yung contact details nung nagtanong. Okay, sige po. Pwede namin siyang mabalikan sana. Yes, tama po. We will give the number of Miss Angel Vera kasi nag-text naman siya. So makikita po natin. Yes po. Or Angel, i-text mo uli. Ito po, Sir Min, nagtatanong si Virgilio Guico. Tinatanong niya bakit wala pa daw sa eGov.ph ang SSS. Mayroon po kaming ugnayan with DICT pero ito po ay masusi pong chine-check ng SSS kung uobra na at ma-address po yung mga risk factors, Sir Jack. May kaunti kaming security and safety concern sa pagsali sa eGov sa kasalukuyan. Kaya yan po ay ina-address para pagsali natin ay hindi tayo masyadong exposed sa mga risk sa scam o sa fraud. May agam-agam pa po tayo up to now pero yan po ay tinitingnan maigi for eventual joining sa eGov.ph. And sir, yun, balik tayo doon sa calamity loan. No? Kunyari, nag-apply yung taong to, kailan niya sisimulan yung pagbabayad niyan? Ay, salamat po sa tanong.
24 months po ang repayment term diyan. Ang unang kaltas po ay sa pangalawang buwan pagkatapos nung buwan ng pag-avail. Okay. Sir Jack. Tsaka yun nga, kaya actually kanina partner, kaya ako tinanong yung kung may requirement, kailangan mo bang pakita na apektado ka, kunyari binaha ka ba yung bahay mo. So ngayon hindi na kailangan ng photo kasi dati may kakilala ko na naghihiraman sila ng pictures para lang makapag-loan. So kailangan mapakita nila, eto binaha din ako. Ngayon kailangan pa po ba yun? Hindi ko alam yung particular na kaso na yan, Sir Jack. Meron kasi dati, sabi mag-apply ka, may kakilala ko, sabi, mag-apply ako ng calamity loan. Pero pengen naman ang angulo ng na binaha yung bahay. Hindi, totoo totoo yun. Kawawa naman yung talagang binaha. Natanggalan mo siya ng parang siguro pinakita nung isa sopa, isa pinakita, nung kaibigan niya kusina naman, mga ganon. Naintindihan po natin yan, Sir Jack. Maaaring nakiusap, baka yung lugar o pinagtatrabahuhan niya ay nasa labas ng state of calamity, pero naapektuhan din sila. So, baka po ganun yung naging kaso. Tayo po ay mahigpit na sumusunod sa deklaradong under state of calamity na lugar, Sir Jack, Miss Nina. Oo, kasi kung yung address mo nakalagay Quezon City, malamang hindi kasi wala ka doon. Kaya din sir and partner, kaya ako tinanong. Kaya, kunyari, state of calamity ang Metro Manila, pero hindi naman kami sa Quezon City na hindi naman kami binaha. Pero under pa rin kami ng so hindi ko na kailangan patunayan na binaha kami sa Quezon City. Oo, kasi andun ka Basta nandun covered ka ng area. Basta importante na sa area ka lang. Not necessarily kailangan kang binaha or nag-crack ang bahay mo. Opo, Sir Jack, sinimplehan na po natin yan. Hindi po ako aware na ganyan yung requirement dati, mo. baka dati pa sa iba, yung ibang loan yan. Oo, ibang ahensya siguro yan. Baka ganun na nga po. Parang pwede yan dun sa, dati naalala ko yan sa DSUD. Diba? Dati kasi meron silang may requirement na magpakita rin ng picture. Although, sa mismong barangay mo, chine-check na nila. Para malaman kung ikaw ay talagang sirang-sira yung bahay mo or partially. Diba? May ganun Yung partially damaged or totally damaged. Totally damaged. Magkaiba kasi yung yung kasi, hindi loan. Yung sa DSUD noon na yun, bibigyan ka lang ng pera. Outright. Kaya, Oo. Anyway, pero at least malinaw, basta covered ka ng calamity, state of calamity na area, pasok po, no need for pictures. Oo. Eto si Neth Bell Trinidad, ask ko lang po, pag disability pensioner, sabi, may chance po bang mag-apply ng loan sa SSS? Thank you po. Opo, so hindi pa po sa hanay ng disability pensioner paumanhin po. Sa ngayon po ay retirement and survivor pensioners pa lamang po ang makaaring makapag-loan sa SSS sa pamamagitan ng pension loan program. So hindi pa ho sa disability paumanhin po. And ito Sana po i-consider nyo, sir, in the future kasi parang deserve rin naman po nila, no? Lalo nga dahil disability pensioner po ito. Yes. So, una naman, Miss Nina, ay retirement lamang na expand natin to na maisama ang survivor. Ito po ay tinitingnan din kung ma-expand din sa disability pensioners po. And sir, ito may nagtatanong si Pabs, pakitanong Miss Nina, pag 11,000 ang pension mo, magkano ang magiging pension loan? Ayan, magko-compute si Sir Carlo. Napaka-specific. Baka meron po kayo dyan parang Baka may calculator AI kayo dyan. May nakatabi table na or kayo something. Kung 11,000 daw, magkano ang pension mo? Or pension loan. Loan. Nabigay po ba niya yung edad niya? Hindi. Hindi eh. Okay. So nakadepende sa edad. Kasi may options po, Sir Jack, Miss Nina. So sa 11,000 na pension loan na buwan ng pension, pwede kasi siyang pumili ng 3 times, 6 times, 9 times, or 12 times ng kanyang 11,000
para utangin sa SSS. So 12 times 11, Kung 12, no? Oo nga, gusto ko na lang doon sa 9 Mas madali compute eh. 99. Tama. Doon na lang ako tumigil eh. pwede, Mahirap pa yung pwede 12, hanggang pahirapan ko. 132,000. Okay, Pwede ayun, hanggang yun. 132,000 ang pwede Okay. mautang ni Pabs. Ni Pabs, Ah, oo. Tapos yun po ay 24 months ang loan term. Yan po ay mababayaran, Sir Jack, Miss Nina, sa pamamagitan din ng pensyon na kanyang natatanggap. Ang mangyayari okay. po bali ay kalahati pangbayad ng pension loan at kalahati mayroon pa ring papasok kada buwan sa kanyang bank account para kada buwan mayroon pa rin cash inflow sa kanya, may Oo. alalay pa rin sa kanya Oh, kahit ganda. ano Kawawa pa man ang naman kung mangyari puro doon sa labas kanyang kasi ang utangin. pera mo. Pero at least hindi na siya maglalabas. Ang Oo. ganda nun. Ang Oo. ganda naman, Opo. Opo. Last question, sir. Mula kay Tenet Candelaria. Good morning. Ask ko lang po sa SSS, kailan ba dapat nag-apply ng SSS pension ng isang 60 years old? Pwede ho bang 1 year before mag 60 years old ay mag-apply na? Or dapat kapag eksaktong 60 years old ka na from Tenet ng Parañaque City? Magaganda po yung mga tanong, Miss Nina. Kaya dapat po may segment na kayo dito, Sir Kaya Carlo, nga, para mas sir. marami tayong maserbisyo Tingnan mo, kasi di ba? wala na pong oras, last na eh. Last question, Marami balik kayo. akong dalang folder Opo. pero hindi pa rin sapat. Paumanhin po, ganito ko po sagutin yung tanong ni Tenet. Ma'am Tenet or Sir Tenet, pakitiyak po muna na mayroon na kayong online account sa SSS, yung My SSS account na online platform, at naka-enroll na rin po kayo, Tenet, ng inyong disbursement account. Pakihanda na po yung dalawang yan para pagdating ng inyong retirement sa edad na 60 ay mga 7 working days lamang po ang hihintayin pag everything po is in order para po process ang inyong retirement benefit at makuha na. So pagkatungtong nyo na edad 60, mag-apply na kayo online ng retirement claim at within 7 working days po ay pwedeng matanggap nyo na po yung proceeds na inyong retirement benefit if everything po is in order. So maghanda na po kayo nung dalawang yon, yung online account at saka disbursement account. Okay, last na pahabol. May humabol sa YouTube. Si Razel Padrique. Ask ko lang kung paano gagawin. May SSS number na po ako. Gusto ko po sanang gawing ID para may valid ID na po ako. Kaya lang, hinahanapan pa ako ng valid ID eh. Wala nga po akong valid ID. Totoo yan yung ganyang dilema. Opo. Razel, sana po ay mayroon na kayong online account sa SSS. Kapag kayo po ay may online account na sa SSS, pwede po kayong pumunta sa services na tab. Sa baba po noon, piliin nyo po yung My SSS card, pindutin po ninyo yon at ituloy nyo po yung pag-accomplish ng mga fields para po magkaroon kayo ng My SSS card. Salamat sa tanong at nai-promote ko tuloy, Sir Jack and Miss Nina, na mayroon na tayong My SSS card, ang bagong SSS ID, partnered in partnership with banks. Sa kasalukuyan, Sir Jack, Miss Nina, RCBC pa lamang po ang partner ng SSS dito. Kapag natapos ninyo yung pag-accomplish ng My SSS card na fields, tutuloy po yan sa RCBC online platform at sa katapusan ay nakagawa na kayo ng online account sa RCBC kung saan ipapadala ng SSS ang inyong benefit proceeds or loan proceeds. Okay. Within 20 days, pwede nyo na po ma-pick up sa mapipili ninyong RCBC branch ang inyong My SSS card na bagong SSS ID na po na umalit na sa dating UMID So wala card. nang UMID. Opo, wala na pong UMID, Sir Jack, Miss Nina. Ayan, kuha tayo niyan, okay. no? Kuha kami yan. Sir Carlo, pag bisita nyo sa amin ulit dito sa studio, maraming salamat, Sir Carlo Villacorta ng SSS. Maraming salamat po.